Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ng matanda na mahigit 70 taon na akong nanirahan dito, ayokong umalis, kung mamamatay ako, dito ako dapat mamamatay. Dagdag pa niya na ang mga dahon na nahuhulog sa kanilang mga ugat ay isang magandang bagay din. Sa mga sinabi ni Old Man ay bahagyang natawa si Xiao Chen. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nagpatuloy si Xiao Chen sa kanyang pagkain habang si Black naman ay tumutulo ang laway. Maya-maya pa ay nagsalita na si Xiao Chen na sabi pa nga niya sa matanda na huwag kang mag-alala, Old Man, dahil nandito ako, wala kang ibang dapat gawin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay napangiti si Old Man dahil sa may magandang kalooban ng binatang ito. Nilagyan ni Old Man ang inumin ni Xiao Chen ng may paghanga dahil sa may maganda itong busilak na puso. Tuwang-tuwa naman si Xiao Chen sa kanyang pagkain at pinuri niya ang matanda sa masarap na pagkain. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na ang gabi at sina Xiao Chen naman ay nagpatuloy na sa paglalakad. Maya-maya pa ay naramdaman na naman nila Xiao Chen ang presensya ng nilalang na naninirahan sa lungsod. Nagkaroon ng matinding reaksyon si Black dahil tumitindi ang presensya sa kapaligiran. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na naramdaman mo din pala ito, Black. Napangiti naman si Xiao Chen at sabay na sinabi niya na kay Black na tara na at makipagkita tayo sa cultivator na ito saglit. Sinundan nila Xiao Chen ang presensya kung saan ito nagmumula. Maya-maya pa habang nagpapatuloy sa paglalakad sina Xiao Chen ay tuluyan na silang nakarating kung saan ang nilalang. Maya-maya pa ay nagsalita na ang nilalang at lumabas dito ang enerhiya na may kakayahang akitin ang mga nilalang na makakapitan at malapit dito. Napangiti naman si Xiao Chen na sa wakas ay lumabas na din ang inahanap niyang nilalang. Subalit nang makita niya ito ay bahagya siyang natigilan sa angking ganda nito. Nagsalita naman ang magandang nilalang na Prince, malalim na ang gabi pero nasa labas ka pa rin, may bumabagabag ba sa'yo? Nasabi na lang ni Xiao Chen habang napapangiti na siya ay may angking kagandahang puntos. Dagdag pa ng nilalang habang nagpapalabas ng kanyang abilidad na prinsipe, mahaba ang gabi, bakit hindi mo ako samahan? Itinaas niya ang kanyang kamay habang nilalabas niya ang kanyang abilidad. Subalit ang kanyang ginagawa ay walang epekto kay Xiao Chen. Kaya naman hinawakan ni Xiao Chen ang kamay ng babaeng nilalang. Na ikinagulat naman niya na kung ano ito dahil mukhang kakaiba ang ikilos ng binata. Sinabi naman ni Xiao Chen habang hawak niya ang kamay nito na Madam, ang ganda mo talaga. Ang problema lang, walang epekto sa akin ang kapangyarihan mo. Nagkunwari naman ang babaeng nilalang na ano bang sinasabi mo hindi ko maintindihan. Inulit naman ni Xiao Chen ang kanyang sinabi na sabi ko walang silbi ang kapangyarihan mo laban sa akin. Pero bihira din ang makatagpo ng ganitong kaibig-ibig na babae na may ganitong likas na talento, ang kakayahang sumipsip ng yin at yang ng isang tao upang mag-cultivate. At pamamahala upang maabot ang antas ng Heaven's Summit, ikaw ay marahil at matandang babae sa kanyang ikapito o 8. Pero simula nang makita-kita, alam ko na virgin ka pa. Ang isang birhen na gustong sumipsip ng yang chi ay magagawa lamang ito sa mga dumi. Kung wala kang natural na kagandahang katawan ay hindi magiging ganoon kabilas ang iyong cultivation. Sa mga sinabi ni Xiao Chen at mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay ay nagpumiglas siya. At sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang master, gayunpaman, sa iyong cultivation at isang maliit na hayop, paano ako magdudulot ng problema? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na noong una ay gusto kitang patayin, ngunit nagbago ang isip ko at gusto kong maging isa ka sa aking mga tao. Sinabi naman ng babae na at umaasa lamang sa iyo. Dagdag pa niya habang tumatawa na boy, sino ang taong hinayaan kang maging tiwala sa sarili? Sa mga sinabi ng babaeng nilalang ay bahagyang nena si Xiao Chen dito. Kaya naman agad niya itong binigyan ng sekol na ikinabigla naman niya at wala siyang magawa dito. Nahirapan sa paghinga ang babaeng nilalang habang sinasabi ni Xiao Chen na bigyan mo ako ng 3 hininga. Ang isa ay ang mamatay at ang ikalawa ay ang maging aking servant. Habang nahihirapan ay napapaisip siya na wala akong lakas para labanan siya, ito ay imposible, sino ang nilalang na ito? Nag-umpisa naman si Xiao Chen sa kanyang pagbibilang. Habang ang babaeng nilalang ay kinakabahan na sabi pa nga niya na hindi siya nagbibiro, papatayin niya talaga ako. Umabot na sa ikalawang pagbibilang si Xiao Chen at sa takot ng babae na baka tuluyan na siya ay sinabi na niya kay Xiao Chen na ang babaeng ito ay pumapayag na.
Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ng babaeng nilalang ay bahagya siyang kumalma dito. At sabay na binitawan ng babaeng nilalang at sinabi niya na magaling buti na lang kilala mo ang sarili mo. Subalit sa ginawang pagbitaw ni Xiao Chen ay naghanda ang babaeng nilalang ng isang atake gamit ang kanyang punyal. Agad na inatake niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na gusto mo akong maging lingkod mo. Nananaginip ka, at mamatay ka na. Sa kanyang ginawang atake ay hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Xiao Chen na umiwas dito bagkus ay napuno na ito sa galit dahil sa kahangalan ng ginagawa ng babae. Sa kanyang ginawang atake kay Xiao Chen ay nagdulot lamang ito ng pagkasira ng kanyang punyal. Na ikinagulat naman niya nasa isip-isip pa nga niya na paano ito nangyari. Sinabi naman ni Xiao Chen na may seryosong mukha na binigyan na kita ng pagkakataon. Matapos niyang sabihan ng babae ay agad niyang inangat ang kanyang kamay sinyalas na gagamitin niya ang kanyang abilidad na kayang kontrolin ang mga bagay-bagay at nilalang. Nagkaroon agad ito ng reaksyon at naglalabas ng asul na enerhiya, na agad namang naramdaman ito ng babae at napapasigaw na lang siya sa kanyang nararamdamang sakit. Halos hindi na makahinga ang babae dahil sa hindi niya na kinakaya ang matinding kapangyarihan na bumabalot sa buo niyang katawan. Maya-maya pa ay mas lalong tumitindi ang enerhiyang nilalabas ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na sobrang nakakaawa para sa isang batang babae itong ngunit hindi ito nakikinig. Maya-maya pa ay lumabas na ang matanda na may-ari ng restaurant at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na binata pakiusap bigyan mo ako ng mukha bilang isang matanda. At patawarin ang babae pakiusap, sa pakiusap ng matanda ay bahagyang nanlambot ang puso ni Xiao Chen dito. Kaya naman agad niyang ibinaba ang kanyang kamay at unti-unting naglalaho ang aura na kanyang nilabas. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nawala at bumagsak ang babae habang nakaluhod at binabawi ang kanyang hininga. Halos muntikan na siyang mamatay sa ginawa ni Xiao Chen at malaking tanong sa kanyang na kung anong klaseng nilalang ang kanyang nakaharap. Sinabi naman ni Xiao Chen sa matanda na may dahilan ba kung bakit, old man. Sinabi naman ng matanda na kasi, hindi naman masama ang babaeng nasa harap mo. Dagdag pa niya habang ibinato niya ang alak na bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon. Sinabi naman ni Xiao Chen na binigyan ko na siya ng pagkakataon, sayang lang at hindi siya marunong rumspeto. Sinabi naman ng matanda na bata sa mga nakalipas na araw at ngayon, ang mga bata ay mahirap silang hulaan, hindi man lang makita ng matandang ito ang antas ng iyong cultivation. Sa mga sinabi ng matanda ay natawa na lang si Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na paanong ang isang matanda ay kakaunti ang tiwala sa sarili. Ininom naman ni Xiao Chen ang binigay ng matanda at mukhang nasisiyahan siya dito. Sinabi naman ng matanda habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na delikado, sobrang delikado ang binatang ito. Nagsalita naman ang babae na malakas ka ba talaga matanda? Imposible. Saka bakit hindi mo ako pinatay noong gumawa ako ng gulo sa baryong ito? Sa kanyang mga katanungan ay agad na sinabi ng matanda na dahil lahat ng taong pinatay mo ay mas asama ngunit ni minsan ay hindi mo sinaktan ang mabubuting tao. Dagdag pa niya na simula nung ginawa mo yun, alam kong mabuti ka pa rin sa iyong puso. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong kinabukasan. Nang marinig ni Xiao Chen ang mga sinabi ng matanda tungkol sa babae ay bahagya siyang napatingin sa babae. Subalit ang babae naman ay bahagyang naiinis subalit hindi naman niya magawang magsalita dahil sa hindi niya kaya ang mga nilalang na nasa harapan niya. Maya-maya pa ay sinabi na ulit ng matanda kay Xiao Chen na binata, maaari mo bang patawarin siya ng isang beses? Hindi masama ang isip niya, konting direksyon lang ang kailangan niya saka magiging maayos ang lahat. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung ganyan yan, kaya kong ibigay sa iyo ang kahilingan pero gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong cultivation. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na malakas ang espiritu ng matandang ito. Malakas din ang katawan. Bagamat nakalubog lang siya, ang kanyang katawan ay hindi kasing sama ng mga tao sa itaas na kaharian. Dagdag pa niya na buti na lang may sugat siya sa katawan at nahihirapang pagbutihin ang kanyang cultivation. Maya-maya pa matapos ang malalim na pag-iisip ni Xiao Chen ay sinabi na ng matanda habang natatawa na kung ganun ay magsimula ka na. Sinabi naman ni Xiao Chen habang naghahanda na sige, old man. Magsisimula na ako. Matapos ang paghahanda ni Xiao Chen ay agad na siyang tumalon papunta sa matanda. At binigyan niya agad ito ng isang atake gamit lang ang kanyang pisikal na lakas.
na nadepensahan naman agad ito ng matanda ng walang kahirap-hirap. At makikitang kakaiba ang pamamaraan ng ginagamit ng matanda. Maya-maya pa ay mas lalong tumindi ang nilalabas na aura ng matanda. At nagawang itaboy si Xiao Chen ng walang kahirap-hirap. Bahagya namang pinag-aaralan ni Xiao Chen ang ginagamit na depensa ng matanda. Mabilis na naghahanda na ulit si Xiao Chen ng pangalawa niyang atake. Ang matanda naman ay naghanda na din ito ng kanyang gagawing depensa. Nang makalapit si Xiao Chen ay agad itong naglansad ng isang atake. Na agad namang nadepensahan ng matanda at napapangiti pa ito sa mga atake ni Xiao Chen. At agad niyang ginamitan si Xiao Chen ng isang atake na nagawang tumilapon si Xiao Chen. Agad namang ginamit niya ang kanyang kamay upang hindi sumama ang bagsak niya. Mabilis na inayos ni Xiao Chen ang kanyang sarili at makikitang hindi pa din nawala ang ginawang depensa ng matanda. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na talagang malusog ang iyong katawan. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na kahit na simpleng takteka lang ang ginamit ng matanda, kung hindi ko ginamit ang sinaunang paraan ng kwentseng, ay siguradong nasaktan ako. Sigurado, may mga tao sa labas ng mundo at isang mundo sa labas nito. Maya-maya pa ay sinabi na ng matanda na little brother, pwede muna bang tanggapin ang mga atake ko ngayon? Agad naman na sinang-ayunan ni Xiao Chen ang sinabi ng matanda. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Agad namang naghanda ang matanda ng isang atake at makikitang hindi din ito basta-basta. Ilang sandali pa matapos ang paghahanda ng matanda ay nagkaroon ng isang imahe sa kanyang likuran at makikitang nag-umapaw ang enerhiya nito. Ilang sandali lang din ay pinakawalan na ng matanda ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Tai Chi Second Strike. Ramdam na ramdam ni Xiao Chen ang malakas na puwersa sa pinakawalang atake ng matanda. Ilang sandali pa ay dahan-dahan na siyang tinatangay nito. At makalipas din ang ilang sandali ay tuluyan na nga siya nitong nilamon ng atake na namuong isang buhawi. Pinagmasdan ng matanda kung anong gagawin ng binata sa kanyang pinakawalang atake. Maya-maya pa ay bahagya siyang nagtaka sa kanyang nakikita. Bumaba si Xiao Chen nang walang anumang natamong pinsala. At sabay na sinabi niya sa matanda na nakakamangha talaga ang lakas mo. Nagtataka namang tanong ng matanda na little brother, ikaw ba ay isang physical body cultivator? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama iyang sinabi mo. Kaya naman hindi ako nasaktan ng iyong pag-atake, old man. Napabuntong hininga naman ng matanda at sabay niyang sinabi na matanda na ako. Hindi na ako lalaban, at wala nang laban. Sinabi naman ni Xiao Chen na dahil lang nasugatan ang iyong mga meridian, kaya naman ang hirap mong pagbutihin ang iyong cultivation, sa iyong kaalaman at pundasyon, hindi dapat mahirap para sa iyo na mapabuti ito sa loob ng isang buwan hanggat gumaling ang iyong katawan. Nagulat naman ang matanda sa mga sinabi ni Xiao Chen at agad siyang nagtanong na talaga bang nakikita mo ang aking mga sugat. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na oo, ang iyong mga meridian ay nasugatan sa loob ng maraming taon, ngunit hindi tulad ng walang gamot para dito, hanggat nasa iyo ang lahat, matutulungan kitang pagalingin ang iyong sugat. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagya na siyang nagdududa kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na nagsasabi ka ba ng totoo, little brother? Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na makakasiguro kang totoo ito. Dahil sa nagsasabi ng totoo si Xiao Chen ay sinabi niya na little brother, kung tunay mong mapagaling ang aking mga meridian ay tiyak na susundan kita ng malapit dahil ibinalik mo sa akin ang aking lakas. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na kung ganun, ay gumawa muna tayo ng soul contract. Bahagya namang nag-alangan ng matanda sa sinabi ni Xiao Chen na soul contract. Tama, pagagalingan ko ang iyong mga meridian at pumirma ka ng isang kontrata ng kaluluwa. Sa ganoong paraan, mabuti ang parehong maging pantay. Bahagya namang pinag-isipan ito ng matanda sa kadahilanang magiging master niya si Xiao Chen kung magkataon at hawak na nito ang kanyang kaluluwa. Maya-maya pa matapos niyang pag-isipan ang kanyang desisyon ay sinabi niya na kay Xiao Chen na kung ganun, ipinapangako sa iyo. Agad namang itinutok ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ng matanda. At agad na nilagay ni Xiao Chen ang soul mark na ikinagulat naman ng matanda.
Maya-maya patuluyan nang nakapasak ang kaluluwa ng matanda sa inner space ni Xiao Chen at hawak-hawak na siya nito ng Divine of Life ni Xiao Chen. Nasa isip-isip pa nito na sa totoo lang hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng magandang bagay. Ang kapangyarihan ng matandang lalaki ay napakalakas. Maaari siyang maging isa sa aking pinakadakilang kapangyarihan sa hinaharap. Sa isip-isip naman ng matanda na sino ba talaga itong batang ito. Maya-maya pa ay ibinaling na ni Xiao Chen ang usapan sa babae na sabi pa nga niya na at ikaw, ano ang pipiliin mo? Gusto mo bang makipagkasundo sa akin o mamatay? Agad namang sumagot ang babae na gagawa ako ng soul contract sa iyo. Sa sinabi ng babae ay agad namang nilagay ni Xiao Chen ang soul mark sa babae. Maya-maya pa matapos ngang lagyan ni Xiao Chen ng soul contract ang babae ay sinabi ng matanda na, Master may magandang isip ang babaeng ito kaya gagawa siya ng mabuti sa hinaharap. Sinabi naman ni Xiao Chen na kay may tama. Kung pumipirma ka ng soul contract sa akin hindi kita tatretuhan ng masama, bibigyan kita ng martial arts technique para matutunan mo. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sa kabutihang palad, naaalala ko pa rin ang ilan sa mga teknik sa martial arts para sa mga kababaihan. Sa kanila, ang diyosa na si Ju ay dapat na pinakaangkop sa tagapagmana. Maya-maya pa ay agad na itinutok ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ni Kai Mei dala-dala ang isang abilidad at sabay na sinabi ni Xiao Chen na ang martial arts na ito ay isang ground level 9th order. Nagulat naman si Kai Mei sa binigay sa kanya ng kanyang bagong master. Maya-maya pa matapos ibigay ni Xiao Chen ang isang martial arts technique kay Kai Mei ay natuwa siya na sabi pa nga niya na hindi na masama. Ang pamamaraan na ito ay angkop para sa mga kababaihan ngunit ito lamang ang natatandaan ko sa susunod. Hahanap ako ng mas mahusay na pamamaraan para sa iyo. Dahil sa sobrang pagkamangha ni Kai Mei sa binigay sa kanya ng kanyang master ay agad itong nagbigay galang kay Xiao Chen at lumuhod. Sa isip-isip naman ni Old Man na ang binatang ito ay maaaring maglabas ng isang ikasyam na antas ng pamamaraan sa kanyang sariling kalooban. Dagdag pa niya na hindi mahuhulaan. Siguradong hindi ko mahuhulaan ang kanyang lakas. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa dalawa na gabi na ngayon, magpahinga na tayo at aalis tayo bukas. Nagtanong naman si Kai Mei na sabi pa nga niya na kung gusto mo bang pumunta sa domain ng Qingzhou. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama iyan. Pupunta ako sa Phoenix Dragon Rankings. Sinabi naman ng matanda na sa cultivation mo, mahirap paniwalaan na may makakatalo sa'yo. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na siguradong wala. Natawa na lang ang dalawa sa sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga ni Old Man na sobrang tiwala sa sarili si Master. Na kahit si Kai Mei ay ganun din ang sinabi habang natatawa. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na magpahinga na sila. Makalipas ang isang araw ay nagpatuloy na sina Xiao Chen sa paglalakad kasama na ang dalawa ng bago niyang servant. Sinabi naman ni Old Man na Master, ang Qingzhou domain hindi ba ito malayo, ano ang plano mo? Sinabi naman ni Xiao Chen na wala akong pinaplano. Kailangan ko lang makarating doon ng mabilis dahil hindi pa ako nakakapunta doon. Sinabi naman ni Old Man na may matandang kaibigan ako sa unahan, kung hindi ka nagmamadali. Gusto ko munang pumunta doon, ang cultivation ng dati kong mga kaibigan ay mas mataas ng kaunti kaysa sa akin. Sinabi naman ni Xiao Chen ng may seryosong mukha na so sinasabi mo ba na magagamit ko siya? Agad namang sinabi ni Old Man na tama iyan. Bagaman kakaiba ang personality niya, maganda naman ang skillset niya. Naging interesado naman si Xiao Chen sa mga sinabi ni Old Man kaya naman agad niyang sinabi na gusto ko itong marinig. Ikwento naman ni Old Man ang kanyang kaibigan na kilala ko ang taong ito sa loob ng maraming taon. Siya ay isang pro sa treasure hunting at marahil ang pinakamagaling dito. Sumuko siya ngunit ang kanyang talento ay nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang cultivation araw-araw. Ang problema lang ay parang nakaipit sa isang palayok ang kanyang treasure hunting skill. Hindi ko alam kung nagbago ba o hindi. Natuwa naman si Xiao Chen sa kanyang narinig tungkol sa kaibigan ni Old Man na sabi pa nga niya na kaya ito ay isang treasure hunter. Sa isip-isip pa nga niya na ang treasure hunting ay pagsasanay upang nakawin ang langit, at ito ay paghihigpitan. Malinaw naman kung hindi mo magagawa ang isang bagay na malaki ay hindi mo maaaring itaas ang antas ng kasanayan. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa dalawa na magpatuloy na tayo. Habang naglalakad ay napapangiti si Xiao Chen na sabi pa nga niya na mayroon akong isang malaking taktikang gagawin.
At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Dinald Tribucan at shoutout daw sa kanyang kapatid na si Dante Tribucan. Advance happy birthday sa'yo, Ryan Chavez from Trece Martires Cavite City, Rolando Singson, Harold Lopez ng Orani Bataan, Illustration V. Orticio, Rafael Gemodayano, Ryan Robles from Agoncillo Batangas City, Sebastian from Pasay City, Proxy from Eroquite City, Misamis Occidental. Hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.